Hindi ka mag-i-improve kapag yung kapintasan ng ibang tao ang focus mo. Mag-i-improve ka lang kapag may self-awareness ka, tapos yung mga weaknesses mo at mga kapintasan mo, doon ka nag-i-improve, yung sinusubukan mong baguhin, okey. The problem that I see with a lot of Pinoys is naka-focus sila sa weaknesses ng kapitbahay nila, ng family nila, ng friends nila, without realizing that meron din silang sariling kapintasan or they also have weaknesses. And imbis na ma-improve nila yung sarili nila, nandun sila naka-focus sa pambabatikos, pambabash, pamumuna ng ibang tao. Siguro as a content creator na hindi naman katagalan, pero may experience na when it comes to bashing, okay. Na-experience ko talaga yung, meron pa yung nagsasabi na ang bagal mo magsalita, parang antigas, gano'n-gano'n. Pero pagtingin ko sa profile niya, she's also a TikTok affiliate and she's trying her best to get views. And yung views is hindi niya nakukuha dahil wala ngang nanonood sa kanya ni isa. Okay. So yung mga 2 likes, 1 like, mga gano'n na klaseng TikTok affiliate or content creator. And they are trying to pull down other people like me na mas maraming impact. Okay. So yun yung nakakatawa 'no, that the people who are actually trying to pull you down are also people who are trying to make it. Okay, they're also trying to make it. However, they're not making it. Okay. So yung pamumuna sa ibang tao, hindi mo ikakaganda or hindi mo ikakayaman or hindi mo ikaka-improve because you cannot change the weaknesses of other people. Okay? You can never really change other people. You can only change yourself. Okay? Ang pwede mo lang baguhin ay ang iyong sarili. Hindi mo mababago ang ibang tao. You cannot force other people to improve their weaknesses by calling them out just like that. Okay? And as a teacher ng 13 years, okay, na napakadami kong na-handle na nationalities 'no. Um, Iba kasi yung pagsabi ng constructive criticism ng foreigners sa Pinoy. Yung sa foreigners kasi, ganito na yung pagkasabi nila ng, "Oh, you could improve on this. Teacher, I think you should try to do this instead." Gano'n sila mamuna. Gano'n sila, um, magbigay ng criticisms. Okey. On the contrary, dito sa Philippines iba kasi parang merong kasamang bad intention. Mahahalata mo kasi or mararamdaman mo if yung tao is may bad intentions, okay. Or meron siyang yung intention niya is hindi para mag-improve ka or i-call out ka para mag-improve. Yung kino-call out ka niya para masaktan ka. Magkaiba kasi yun sa constructive criticisms, guys. And yun ang nakikita ko when I do the live, okay, or when I create contents and, ito yung ano, ito yung dapat mong baguhin, ito yung ano, ay ganito ka, ganyan ka, ganyan ka. Dapat nga sabihin mo, eto sana mas maganda sana kung ganito. Okay. Or alam mo mas maganda yung pananalita mo kung bilisan mo ng konti. Kaya nga may speed, 'di ba? Kaya ko nga ini-speed buti nga may speed, eh. I always focus kasi on my message. Okay, ano ba yung message ko and yun yung impact na naibibigay ko sa community. Hindi ka mag-i-improve kung yung pagpuna sa kapintasan ng iba ang focus mo. Kasi yung mga taong nag-i-improve, sila yung mga naka-focus sa sarili nila. Hindi mo kasi mababago ang weaknesses ng ibang tao, mababago mo lang ang weaknesses mo. And ang nakakatawa is yung mga taong puna ng puna, sila yung mas maraming kapintasan. Alam nyo, hindi lang ako yung content creator na nagtitingin ng profile ng basher. Okay. I remember sila Linel, tinitignan din nila or yung mga ano. Tapos, kahit si Miss A, natawa nga ako eh. Kasi, pag titingnan namin yung profile mo, tapos mas marami kang weaknesses kesa sa amin, as in pagtatawanan ka na lang. Okay. Magiging katatawanan ka na hindi mo man alam or ano, pero minsan nagagawa ko 'yun. Okay, like kahapon, may nagsabi sa akin ang bagal ko daw magsalita. Okay. Pagtingin ko sa, profile niya, she's trying to make it. Yung alam mong wala siyang views, walang likes, okay. Pero she's trying her best to make it. May pasayaw-sayaw pa siya pero walang nanonood sa kanya, okay. And she's trying to pull people like me who is trying to contribute to the community. Okay. So dun mo talaga makikita yung mga tao na difference ng mga tao na trying to improve on themselves versus people who's cannot improve on themselves, so they're trying to pull other people down. Alam niyo sa 13 years ko ng pagtuturo, pinaka-insecure ang Pinoy.
sa lahat ng nationalities. And yun yung nakakasad kasi parang naging national identity na natin ang pagiging crab mentality kahit hindi naman lahat ng Pilipino ay crab mentality. Nakakasad lang na pag naalala ng ibang lahi, ay Filipino yan, naku mag-ingat ka dyan kasi crab mentality ang Pinoy. And may mga students ako from other countries na nagsabi nun kasi nagkalat daw siya sa buong mundo. Which is nakakasad kasi ang dami sana nating magandang qualities na natatabunan kasi nangingibabaw yung negativity natin kahit sa internet. The truth about self-improvement that I always remind people, especially on TikTok, is that it's no one's responsibility to improve you. Kaming mga content creators, our only responsibility is to create content. Hindi namin responsibilidad i-motivate ka araw-araw or kailangan meron kaming motivational speech para bumangon ka, para mag-exercise or magbasa ng libro. Okay. Kasi that's your responsibility to yourself. Okay. Responsibilidad mo kasi yun sa iyong sarili. Hindi siya responsibilidad ng ibang tao sa'yo. Okay. I always live by this phrase na sinasabi na no one's going to save you but you. Which is totoo yun. Wala talagang magsasalba sa'yo, kundi sarili mo lang. Hindi yung pamilya mo, hindi yung tatay mo, hindi yung jowa mo, hindi yung teacher mo. Ikaw lang talaga yun. Okay? That's really on you. Okay? So, nasa iyo na yun kung gusto mong mag-improve, kung gusto mong i-push yung sarili mo, nasa iyo na yun yung pagbibuild ng disiplina. It's the same thing with the glow up kasi. Okay? Kung mapa-mental attractiveness podcast yan or beauty podcast, hindi kasi siya responsibilidad ng ibang tao para isalba ka or i-improve ka. Ikaw kasi yun. Yun yung masakit na katotohanan. Ikaw talaga yun. Kasi ang ang responsable sa buhay mo ay ikaw. Kahit nga magulang mo hindi ka na responsibilidad ng mga yan, especially kapag malaki ka na. Okay. Yung decision making mo, responsibilidad mo din yon. Even sa glow up, ang daming nagsasabi, gusto kong mag-glow up, gusto kong mag-improve ng sarili ko. Thank you so much sa mga motivational videos mo. Namo-motivate akong magpaganda. The thing is that, honestly, hindi mo dapat ako kailangan para i-push mo yung sarili mo para magpaganda. Ang kailangan mo is to build your internal motivation. Okay? Dapat internally motivated ka. Ako kasi, nanonood ako guys ng iba't ibang podcast. Okay? From finance to beauty. Pero, hindi ako nakadepende sa kanila. Meaning, I still do my own research. Nagbabasa pa rin ako ng articles and books. Hindi ako nakarely sa iisang content creator. Kumbaga, kailangan mo pa rin ng sariling sikap. Yun yung nakikita ko na medyo kulang when it comes to a lot of people. Yung kulang sa pagsisikap. Kulang sa sariling push. Okay? Kulang sa internal motivation. Okay? Kasi pag, like kami, nagbibigay ako ng tips sa beauty, sa mindset about beauty, tips kung paano gumanda, paano mag-glow up. Pero yung ibang tips, i-research mo na. Okay? Kumbaga, hindi mo kami utusan. Okay? Hindi mo kami alila na lahat na lang ilalapag namin. Tapos, isusubo mo na lang yung ano. Kumbaga, ganun kasi yung nakikita ko sa ano na-observe ko siya, especially sometimes with the followers mismo, no? And then, ulit-ulit yung gusto nilang topic, yung love and relationships, ganun. Eh, hindi ka naman gaganda sa love and relationships, ate ko. Pera talaga magpapaganda sa'yo. So, without money talagang, it's gonna be extremely difficult, no? Okay, it's gonna be extremely difficult to do a glow up. So, kailangan mo talagang maging madiskarte when it comes to the money side of things. So, ayan na nga, mas magiging active tayo dito sa YT. Okay? So, bakit? Is because sa TikTok kasi, ang dami na niyang rules. Minsan, hindi mo na kayang sabayan lahat ng rules niya. And what the saying goes is, do not put your eggs in one basket. So, ngayong 2026, magda-diversify ako. So, magiging active din ako dito sa sa YouTube, sa YT. Mas gusto ko kasi dito kaysa sa Blue App or sa IG. Okay, so dito talaga ako mag-upload regularly, especially yung mga beauty tips talaga na may explanation. Okay, hindi ko kasi i-upload 'yon sa TikTok. Okay, so i-upload ko dito yung ano ba yung mga products na nag-work sa akin. Okay, so ano ba yung mga products na affordable na pwede nating i-hoard. So mga product reviews talaga. So dito ko siya i-promote sa YT. So kung hindi ka pa kung hindi ka pa naka-follow, mag-follow ka na.